at hindi mo aaralin ang buong issue, isipin mo, mali pala ito. Wala, daming tatamaan. Di ba ang isipin Oo. mo, ay oo nga. Bakit naman Ba't hinayaan? ultimo petsa, mali. O yan. Ay, mali. Yan, ang usapan na yun. Walang basis yan. Tama. Dapat nang ibasura yan. Tama? Anyway, Attorney Melvin, yun hong usapin nitong mga discrepancy sa mga dokumento ng NBI concerning po sa kasong isinampa laban kay VP Sara, itong mga grave threats po at yung inciting to sedition. Pwede ho bang mahingian namin kayo ng reaksyon dun po sa mga napanood natin kahapon? Well, base naman po dun sa testimonya ni Director Lotok, makikita naman po natin talaga may mga typographical error. Alam niyo po, para po ma-contextualize po natin, nakikita ko po yan kasi yung pong mga minsan pinapadalang communication at sa buwina po, templated na po yan eh. Minsan nangyayari, cut and paste, hindi po napapalitan yung date na nakalagay, nalalagay lang yung isa sa buwina, yung title. Nakita ko po yan, ako mismo personally nung inabot ko po. Minsan po, oversight or pagmamadali, hindi po na-edit, kaya po pumapasok ng ganyan. Ang sabi ko naman po dyan na normally as a lawyer, hindi po as a director, is yung substance naman po din yung importante dyan eh. At dun po sa parang isang instance na nagkamali yung date, effectively parang hindi na po dapat naging material dahil sinabi naman na yung lawyer mismo ni VP Sara nag-respond po doon sa pinadala po na sabina na yan. So, ayan na lang po yung nakikita ko mong paliwanag dyan at meron din po siguro yung time yung pagtatatak. Minsan pag nagtatatak, hindi na-adjust yung mga dates, ganyan po. Okay. So, at the end of the day, babalikan po natin yung substance po palagi ng dokumento po. Yes sir. Yung nga po, no, yung materiality ng error doon po mismo sa main case, ika nga po, Attorney, Director. Tama po. Pero kasi kahapon po may mga, kung napanood ninyo, pinupulaan ng NBI, no? So dito po, ano leksyon dito? Considering nga po na kayo po ang pinaka, di ba? NBI nga kayo, na hindi po maturingan na parang burara o pabaya o hindi thorough ang NBI po sa ganitong mga uri po ng usapin, Director? Tama po yan. That's why I made the directive that everything should be properly checked. Kaya nga po kayo, mga pinipirmahan ko, ilan yung naka-initials dyan. Pero ako po mismo, binabasa ko rin po muna bago ko po mapirmahan yan. That, I think that should be the practice po, hindi lang sa NBA, kundi sa lahat. Sapagkat sometimes, nagiging material po yung mga dates eh. Buti na lang dito sa pangyayaring to, yung date sa mali man na ganyan, alam naman natin na it is unlikely na ganun yung date dahil hindi pa nangyari yung event eh, may siyang pinaka na before that, Opo. Sige, pero just to put things in the right context at tama po ang pagtangkilik natin, itong mga dokumentong ito, panahon pa ito ng inyong predecessor. Tama po kayo, inabutan ko na po yung mga dokumentong yan. Lahat po yan ay akin ang inabot dahil maalala nyo po, ako po yung nag-assume February 20 po eh. The documents was being discussed either dated November, December, January, February 11. That's the nearest to my assumption, February 10. Okay. Dahil February 20 po ako nag-assume po. Opo. So kayo ho ba upon assumption, meron ba hong ongoing investigation sa threats naman sa buhay ni Vice President Duterte? Well, na-report din po sa akin yan. Pero yan po kasi that is a subject that probably will cover my testimony, sir. So, baka hindi ko po ma-discuss in length, Baka may magtanong po sa akin dyan, Opo. Pero you are very much aware of the Opler-Romanov. I heard that. Narinig ko po yung Romanov na yan na yung Oplan at yung Romanov na ginamit na rin po dati ng kapatid niya. So, again, certain baka papunta na tayo sa mga magiging governance na Opo. Pero, do you believe personally that your testimony is still material dito po sa grave threats and inciting to sedition issue na ito? Or your presence will just excite some people?
Well, ano po that is left to the assessment po of the prosecution, Mhm. and the materiality will be determined by the impeachment court po, by the Okay. center judges, kung ang testimonya ko po ay kailangan sa pagdinig na yan. Opo. Ako lamang po, I'm responding to a subpoena sa akin at invitation din ng committee to be a witness, and I feel that it's part of my mandate as my job as the director po. Kayo po ay pinasumpina ng prosecution. Ang prosecution po ay doon po sa pre-trial order na lumabas, ay nakalista po ako na testigo. Ang pagpunta po sa korte, certain, alam naman po natin, I'm sure, alam niyo po, is either by subpoena or voluntary. So ako naman po, hindi naman na kailangan isubpoena. If I'm called to be a witness, voluntary po tayo pupunta dyan. Kasi normally po, yung subpoena, that is the power of the court to enforce attendance, yung mga ayaw mag-attend, or kaya yung mga Opo. hindi malocate. Pero yung pong witness na nakalista, pwede nga pong mangyari niya kung nakaupo ka rin sa nanonood, pag biglang sinabing witness ko to, papaupoy ka po ng court. Ganyan po. Sa regular courts po, nangyayari yan when I was a practicing lawyer po at that Oo. time. Opo, pero kayo po personally, do you think na makakatulong po kayo sa prosecution or given the chance, gusto niyo umatras? Well, listed po ako doon sa pre-trial order as witness for both the prosecution and the defense. Aha. So, ang sa akin po, hindi po yung kung sino yung matutulungan. But I will be there, Sir Ted, mag-DJ Chacha, na sasabihin ko po at sasagutin ng diretso kung ano yung mga katanungan, kung ano yung magtutulong po para magkaroon ng patas na resolution po itong nakaharap na kaso na ito. At magagamit ang testimonya, I will be more than willing and happy po na maging instrumento po dito. Okay, are you willing to face a bloodbath kung sakali po? Basta hindi po ako blooded, okay na rin po siguro. Well, I'm willing to answer all the questions po na according to my knowledge, sa akin pong nalalaman in my capacity as the director of the PBA. Okay, sige po. So, meantime po, ang petsa po ninyo talaga July 20 na. Yun po yung narinig ko kahapon Opo. na Lunes, pero alam niyo po, may mga strategy ang mga prosecution, defense, kanya-kanya po yan. So, kung meron pong adjustment, anytime naman po when they call me, earlier, later, or 20, doesn't matter po to me, I will be there po. Yung importante pong conference ho ng mga katulad ninyo, ng mga direktor ng mga prime investigating agencies worldwide, sino na pong pupunta ron? Well, ganito nga po yan. Buti po tinanong ninyo, Sir Ted, ano po. Totoo naman po yung sinabi ni Senator Alan Peter na pwede naman deputy pupunta. Katunayan, meron naman na po ako assign na pupunta. Kasi July 6 or July 7 dumating invitation. Sabi ko nga, I will be witness. So baka hindi ako makakapunta dyan dahil mag-witness ako. Pero ang nangyari po kasi dito, Sir Ted, there is a communication to me that the possibility of me personally talking to Director Kash Patel. Alam niyo po, pinadala niya po kasi ako ng sulat na recommending me and the NBI for helping them dun po sa mga wanted na na-extradite namin ng mabilisan. And there are other issues on the side na kailangan namin po mapag-usapan. Kaya there's a possibility, actually mukhang it's being arranged na magkaharap po kami on the side. Kasi ang conference po talaga mag-start ng 20, pero doon sa letter nilagay niya 21, 22. So parang we're looking at it yung pong kanyang FBI liaison dito sa US Embassy rito na nakakausap namin lagi. Binanggit po na yung strong possibilities. Alam niyo po yung importance nitong conference na to. This is one of the point system po dun sa, alam niyo po yung sa money laundering na kung nakaalis tayo ng gray list, every 8-9 years po may audit. In 2027, there will be an audit. And yung attendance po natin dyan, kasama po sa point system, so sa PATF po na tinatawag. Kaya ganun po ka-importante sana yon. Pero at just the same, alam ko po na mas importante sa ating mga mamamayan po, yung nangyayari pong impeachment trial ngayon po dito. Okay, so yung nga po, pag talaga hindi kayo makakapunta, yung inyong deputy po ang pupunta na lang, no? May naka-assign naman po akong tao, pero yung pong opportunity to personally have communication with the director, ay mukhang saka na lang po siguro mangyayari yun. Meron bang mga taga French
mga pwede pag-usapan si Saldico? Well, regional po to, Senator. Regional, At, okay. saan po yung pinag-uusapan, opo. Oo, Kaya medyo okay. ano po, hindi po kasama sa ano po. Ibang topic po naman po yan. Yeah, ano po. hindi. Gusto ko lang matanong, ano na nangyari kay Saldico? Alam niyo yun? Eh, tama po kayo. Tama po kayo kasi ang isa po sa topic namin for the personal discussion namin sana di Director Caspatel, yung mga nasa most wanted nila, which is natulungan po natin sila. Oo. Yesterday, meron na naman po tayong for turnover sa kanila na nakuha po natin. Okay, sige po. Attorney Melvin, siguro unahin po natin, ano po muna ang reaksyon ninyo doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na in bad taste daw po yung inyong request na i-adjust yung schedule sa pagharap nyo po sa Senado? Well, unang-una po, he's a senator judge. He's entitled to his opinion. At tayo po, we have high respect to the senator judges and the impeachment and the proceeding that is happening. Pero gusto ko lang pong sabihin na pag makita niyo naman po yung sulat ko, hindi naman po ako nagdidikta. In fact, it's respectfully requested po na baka maaaring paagahin po yung aking testimonya sapagkat I was informed na parang yung magiging testimonya ko pa po yung ika-third week po, yung 20, 21, 22 po. Ang inire-request ko po sana kung today or tomorrow hanggang 20 ay ma-accommodate sana na okay mag-testimonya. Hindi naman po tayo umiiwas. Nangyari lamang po na nagkaroon po tayo ng isa ring importanteng commitment na bilang director ng NBI. Pero I will make it clear po, DJ Chacha, Kaped, na ang priority ko po among those two events, ito pong impeachment sapagkat alam ko po kung gaano po ito ka-importante sa ating lahat. O ayun, malinaw na po. Handa na po ba kayo sa inyong pagharap on July 20? Well, nung na-receive ko naman po yung pre-trial order na ako ay magiging testigo at alam naman po ninyo na ako'y nagtestigo na rin po doon sa Committee on Justice, wala naman pong mababago rin sa aking sasabihin na naman po ay everything is already been put on record. So, kung sasabing handa, kahit anytime naman po tayo tawagin, yun lang naman din po yung sasabihin natin. So, saan po iikot, attorney, yung mismong pagharap nyo po sa Senado sa July 20? Well, hindi ko po madidiscuss yung detalye, DJ Chacha, pero alam naman po natin doon sa article of impeachment, doon sa grave threat kung papasok yan, na siya pong naging coverage po ng testimonya ko din doon sa Committee on Justice at yung investigation po din namin. Kayo po ba ang mismong sasagot na doon sa tanong kung may hired assassin talaga na kinontak? Ito pong si VP Sara? Ma'am, DJ Chacha, kung maaari po, baka pwedeng abangan na lang po natin pag ako Sige po po, i-presenta kung ano po yung pwedeng pasensya na po dahil it will be covered by my testimony. Baka po magkaroon po ng konting mga usapin pa at mapag-usapan po. Understood, attorney. Baka Opo. mapatawag, Salamat po. baka mapatawag ka, Chacha. Oo, baka pati ako mapasabi na. Oo.